Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 5 katao ang nailigtas matapos banggain umano ng Chinese flag bulk carrier vessel ang bangka ng mga mangingisda sa katubigan malapit sa Paluan, Occidental Mindoro nitong Martes ayon sa pahayag ng Philippine Coast Guard o PCG ngayong araw December 7. Naganap ang pamumunggo umano ng Chinese flag vessel MV Taihang 8 sa Filipino boat FBC Roel J na nakakabit sa Payao bandang alas 4 ng hapon nitong Martes December 5. Kinilala ang mga iniligtas na mangingisdang sina June Ray Sardan, Ryan J. Daus, Brian Pangutam, Christian Arizala at Joshua Barbas na agad ding nakatanggap ng first aid at safety checkups. Ayon sa PCG, sisiguruhin nilang maire-report sa China at sa Port State Control Office ang nasabing insidente alinsunod sa Maritime Incident Procedures. Samantala, inabisuhan na nila ang kapitan at may-ari ng bangka na maghain ng marine protest laban sa naturang Chinese flag vessel. Bahagyang bumaba sa 4.2% ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo ngayong Oktubre batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay PSA Chief Claire Dennis Mapa sa isang press conference ngayong araw December 7, bumaba sa 4.2% o 42 sa bawat 1,000 Pilipino na may edad 15 pataas ang walang trabaho o negosyo na may katumbas na bilang na 2.09 million jobless Filipinos ngayong buwan ng Oktubre. Dagdag pa ni Mapa, mas mababa ito kumpara sa 4.5% o 2.24 million na naitala noong October 2022. Gayon din naman noong July 2023 na nasa 4.8% o 2.27 million jobless Filipinos. Sa datos na ito, 5 rehiyon ang nakapagtala ng jobless rate na mas mataas kumpara sa national percentage. Ito ang Ilocos Region, Calabarzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ang National Capital Region o NCR na may pinakamataas na unemployment rate na nasa 5.4%, habang ang Davao Region naman ang may lowest jobless rate na nasa 2.9% lamang. Anya, naging substantial ang pagtaas ng bilang ng may trabaho sa bansa na nasa 3.17 million na naging dahilan ng pag-akyat nito sa 95.8% o 47.80 million noong October 2023 mula sa July 2023 employment rate na 95.2% o 44.63 million, kaya bumaba ang bilang ng walang trabaho sa bansa. Malaking bahagi ng bansa ang makararanas ng panakanakang pag-ulan bunsod ng umiiral na easterlies at localized thunderstorm ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA ngayong araw December 7. Sa weather forecast ng PAG-ASA ngayong Huwebes, inaasahan ng posibleng pagbaha at landslides, bungsod ng severe thunderstorms at isolated rain showers, dala ng easterlies o buga ng hangin mula sa Pacific at localized thunderstorms sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Maulap na may kaunting pag-ulan naman ang mararanasan sa Batanes, Cagayan at Apayao, habang partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains naman sa Ilocos Region, iba pang bahagi ng Cordillera Administrative Region at maging sa Cagayan Valley, sanhi ng Northeast Monsoon o Amihan. Pinapayuhan naman ang publiko na magdala ng panangga sa ulan gaya ng payong at kapote, gayon din ang pag-iingat sa kalsada o labas ng bahay sakaling bumuhos ang masungit na panahon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.